nakalipas na isang araw, nung pagpasok, ang dami-dami namin inatandang problema pang pinansyal. Ngunit merong isang tao na hindi natulong na 100 araw para lang makasiguro na hindi natin maramdaman ang hirap na iniwan sa atin dati nung dating administrasyon. At yan po ang ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Noong kami po ay nangangampanya, very consistently ang sinasabi po namin talaga, we will focus on minimum basic needs and also to support the mga senior citizens natin. And kahit nasalat sa pera o oportunidad ngayon, nakagawa pa rin siya ng paraan para masiguro sa ating mga lolo at lola na sila ay aalagaan ng administrasyon to. Pero personally, para sa akin, ang ginawa ng ating alkalde na siguraduhin na kasama ang mga barangayan sa pagpaparamdam sa ating mga lolo at lola na mahal natin sila, doon natin makikita na sa administrasyong to, kung ibigay ng Panginoon for 9 years na kami ay magkasama, mararamdaman ng barangayan na buhay ang gobyerno dito sa Maynila at kayo po ay kasama namin sa pagsisiguro na ang mga tao dito sa Maynila ay makaramdam ng pagmamahal mula sa gobyerno. Anyway, alam ko, tinitingnan ko kayo, halos lahat kayo, napuntahan ko na, nakulit ko na, at nakatok ko na. Ngayon ako po ay naitalaga bilang vice-alkalde ng Maynila. Gusto ko pumasok rin kayo sa aking tanggapan at narito ako para sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Manila! God first! Ngayon naman po, isang karangalan na makadaupang palad natin dito sa ika-5 distrito ng Maynila ngayong umaga, ang taong responsable upang maibalik ang gobyerno muli sa lungsod ng Maynila, ang ating nag-iisang Yorme Isko Moreno Dumagoso. Good morning! Pasensya na kayo, maaga ko kayong tinawag para maaga rin kayong matapos. Dahil alam niyo naman, matagal lang inaasahan ko ng mga lolo't lola natin. O taas nga kamay ng mga senior citizen dito. Ayun na, paldong-paldo kayo man. Bukang-buka. Bukang-buka ang aka ng mga mahal niyo sa buhay. But I'm happy, totoo yung sinabi ni Vice Mayor G, despite of our fiscal problem, salamat sa Diyos na itatawid natin unti-unti. Balik na natin yung cake, Messiah promise, yung gatas. Ngayon, ano naman, yung kanilang allowance sa atin na sinimulan natin noong araw pa. Bagamat, may mga hamon sa buhay. Unang-una, mamaya, pag-uwi nyo, pupunta sa inyo yung senior. Che! Nomag ka. Treasurer, kung magkano ba? Ay siyempre, kailangan nyo sagutin yun. Ako, total, bati-bati na tayo. Yung mga ilan sa inyo. Ayaw ko naman kayo malagay sa alanganin nang hindi natin alam yung tamang isasagot. Kasi kadalasan yung mayor, ililigtas niya sarili niya, ituturo niya yung chairman. Napakawalang yayang chairman mo na yun. No? Talagang loko-loko yan. No, that's not healing. Let's be fair to one another. If we really wanted to reach out people, akapin ang tao, kailangan din pinapakita mo. Sabi nga, nagsasabi ng tapat, nagsasama ng Che, magkano? Di ba may utang kayo sa amin, 3,000. Tama naman. Ano yun? Di ba hindi binigay yung ano nila? April, May, June. Kasi 500 lang, pinakailamang pa eh. Sa 500 nga, mabigat-bigat na yun, ginawa ko 1,000. But, then again, it's the law. And as I
think most of you here, you heard it the other day, ano man ang obligasyon ng nagdaan? Ayaw kong maging manunubag. Kaya lamang, kailangan natin tanggapin ang tunay na katotohanan. Ang tanong, kaya ba? Ang sagot, hindi. Paano ngayon yun? Sayang naman yung tatuloy. Ito ang sagot. Si Orme, binago niya yung batas. Ano yung batas? Ibinalik sa dati. So, batas na ulit yun. Ngayon, si Orme, kanya, at ng Museo ng Maynila, nakagawa ng paraan. Kulang-kulang 300 million to. Just so you know. Para lang. Kasi yung 1,590 million. Mas mahirap na yung 300 million hanapin, mas mahirap hanapin yung 590 million kung ang pera mo lang ay 200 million. At alam naman natin kung saan napunta yung dapat na ipinamigay sa kanila ay napunta sa joke only. Ano yung joke only? Short for J-O. But, moving forward, para lang natin klarado. Magkano ngayon? 1.5. Bakit? July, August, September. Paano yung 3,000 ko? Ako naman ang mga lolo't-lola ko, hindi ka titigilan no? Kailangan lang, mababang loob kayo na you try to accommodate question. Don't disregard question. In a way, it is not your call. Hindi nyo naman yun hindi nyo masasagot, hindi nyo naman matutugunan. Pero, maigi, sinasabi natin yung katapatan. Basta po, ngayon, ini-implement na niyo. Mamili ka na hitay. 1,000 o laway lang. 500, pero tapat at totoo. Tama ba? So 1.5. Paano yung mangyayari? Sabi ni Yorme, tutok din niya yung obligasyon niya ng nakaraan, tutok pa rin. Ganito po mga sitwasyon mga kapwa ko, halal ng bayan, opisyal ng barangay. Mamukat-mukat mo, nakaluwag tayo, halimbawa lang, kwentuhan lang muna to, mangarap tayo pare-pareho, isasama ko na kayo sa pangarap. Nakaluwag tayo ng Disyembre. Maaari, posible, dahil hindi pa naman marating ng Disyembre, maaari at posible, mabawasan ko at mabombay ko yung utang na 3,000. Paano yun? Tuloy yung 1.5, ulit sa December, baka mabawasan ko ng 10,000, baka maging 2.5. Ang sasabihin yung word baka don't give false hope. You have to be straightforward. Baka, kung hindi naman, malay mo, next year. Pero, pipilitin kong i-raos yung 1.5 ng 1.5 ng ating mga lola. Hanggang sa mapunan ko na yung 3,000. So, yun ang mga posibleng mangyari. Para hindi kayo ang sinisimang utang, naiinis sa inyo. Kasi bisa maiinis talaga ang matanda kapag hindi nyo na ipaliliwanag ng tama. Dala ng marahil kinakabahan kayong ipaliwanag. Una-una wala kayo dapat ipamangka. Ulitin ko, it is not your call. Tanong, sige, Chairman, okay na ako dyan. Bibigay nyo na. O sabihin nyo sa kanila. Sabi ni Yorme, may extra pa raw kayo sa December. Tuloy ang pamasko ng mga lolo at lola ko. Yan ang sasabihin sa kanya. Apat, maglilima na. Mangyari, alam ko mga chairman, lalo-lalo na, mga chairman, mga kagawad, nag-aabang na kayo ng gastusan sa Disyembre. Di ba? Paano kaya ako? Wala na akong pamasko sa mga constituents ko. Manatag kayo, basta ako, nagkakayak na, nagsusubi na ako, unti-unti, para nang sa ganoon, pagdating sa Pasko, mabawasan ko na mga problema ninyo na
lahat ng pamilya sa inyong barangay pagkakaroon ng pamasko dito sa Lungsod. Tapos, kahit pa paano, ang puhunan nyo na lang, laway at pawis. Ipamimigay nyo na lang yung regalo natin sa bawat pamilyang Manileño. Kung manatag kayo, nadali nyo na yung first quarter, second quarter, di ba? Nagtataka nga ako sa inyo eh. Hindi ko maramdaman yung Liga President ninyo na ipaglaban kayo para makuha ninyo what is due for you. And yet, kung makapag-post, yun daw ang tunay na liga. O ngayon, nasaan ang tunay na liga? Nasaan? You tell me straight. Ngayon, ang hirap eh. Ang hilig nyo pa sa politika eh. Hindi na lang manahimik eh. Nananahimik na nga yung administrasyon eh. Marami pa mga sali-salitaan. Kung paano ngayon po sumagot ako? Bakit hindi binigay sa inyo yung first quarter sa second quarter? Kung hindi ko pa natagpuan, hindi ko pa malalaman. Due yun sa inyo. Sa inyo yun eh. But anyway, kaya yung sinasabi ko eh, may mga tao talagang hindi nakakamubuhod sa buhay. Yung ikaw na yung may kasalanan, ikaw pa yung malakas ang loob magsalita. Hindi ka na lang, total, nire-respeto ka naman. Binibigyan ka naman ng poder. Kumbaga, ipinakikita naman sa iyong pagkataon, kinikilala ka. Kaya, hindi talaga makamubon itong mga ito. Ngayon, kung gusto nyo sumali sa kanila, you join them. Wala namang kawatan to. It's a free country anyway. But, how can we move on if we keep on hunting in the past? Yeah. But, anyway, pag darating ang third quarter, at saka fourth quarter, steady lang kayo sa Gedli. Relax lang kayo. Chill-chill lang kayo. Tingnan nyo na lang yung bangko ninyo, baka may dumating ulit doon. Wow. Ha? Dapat na nagtatrabaho ng presidente nyo eh. Buti pa sila nakakapunta sa Kongreso. Sa Konseho, laging absent. Ang daming complaint, hindi na-actionan. So, you really have to be very careful, huh? But anyway, that's their problem, not mine. I'm gonna do my part. I'm gonna continue to respect your authority as being elected official. You do your job. I'll do mine. We do our job together para maging maayos at panatag ang pamumuhay ng tao sa Maynila. We live happily ever after. Tama ba? May punto ba? Oh, sayang na to. Hindi araw-araw, Pasko. Ang hirap na ng binaranas natin. But, then again, I took the responsibility and I'm trying to maneuver, ayusin yung mga unnecessary, anong tawag ng mga matatanda natin? Kiyaw-kiyaw. Puro lip service. Kaya po sa inyo, mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, umanatag kayo. Loobin naman ng Diyos na talagang we'll do our best. Hopefully, things will be moving forward, especially ang mga batang Liberisa, yung mga taga-Liberisa. Liberisa, San Andres, Sasa Kamay. Nakita nyo, bumilis ng construction ng SM. Yes. Harrison. Kasi nyo, 3 taon hindi umipapaw yan. Alam nyo kung bakit? Busit na busit yan nung araw. Wala, tatatulwan pala ako, pa-third floor na. Ano ang punto ko, mga taga-Liberisa, mga taga-San Andres, o di mga kabarangay nyo, may mapagtatrabahuan na dyan sa bagong SM Harrison Plaza. And that's for you. Kasi isa ang hiningi ko dyan, isa lang. Wala akong hiningi sa kanila. Wala. Sabi ko, pwede ba pakisuyo? Pwede bang ang priority natin na kukunin na trabahante pagka tumatakbo na yung tinatayo ay mga taga-Liberisa at San Andres. That is exactly my word. And the reason behind it
is para yung mga nandito, andyan lang. Konting kembot lang. Hindi na mapapagasa sa pamasahe, pagchichicha, tanghali, uwi, nakatipid ng malaki, mas malaki ang take home. And that is our goal, to provide more jobs in the city of Manila. And there is a good news yesterday, after our yung 100 days, meron na naman 2 bagong pumasok sa Manila. So, my point is, if we are in sync and we really keep doing our job well, keeping our barangay, our community, our district, and our city na maging maaliwalas at panatag, papasok ulit ang mga mamumuhunan sa lungsod. That will bring enough resources, maybe not today, but next year. But today, it will give opportunity to our people of having a job. Pag may trabaho ang tao, konti ang makulit sa barangay. Tama, mali? Mas maraming tambay, mas maraming away. Pag mas maraming away, masakit ang ulo ng barangay. Tama ba? So these are the things I think by science, naturally, aaliwalas ang pamumuhay sa barangay. So, muli sa inyong lahat, kayo nagka-problema, personal, kilala ko mga mukha ninyo, marami na kayong beses kung nakita sa opisina. Okay? And that will continue. Ibig sabihin, na kayo mahiya, o kayo may mga nasabi sa akin noong nakaraang halalan. Promise. Okay na natin. Pag kayo ng problema, ulitin ko ha, ito, binibigyan ko kayong alas. Hindi mabubulong kayong alas. Ang problema kayong personal, kayo mahiya. I'll show you paano maging ama. Okay, hindi naman kayo ng problema. Barangay nyo. Barangay nyo. Ito mahiya. Tandaan nyo, hindi lang kayo barangay official, mamamayan din kayo. And that's how I'm going to look at you. Official at bilang mamamayan. At yan, hindi naman lahat ng oras malalalim ang bulsa nyo. Hindi naman lahat ng oras paldo bulsa nyo. O, mga ngailangan din kayo. Kay Maya, welcome kayo sa opisina ng Office of the Mayor. I love you. Si Cathy yun, malamang. Nag-iisang boses yun. Oh. Ano boses? The way it was and the way it's going to be. Kung ano yung dati, yun din ang mangyayari. Kung manatag na kayo, alisin nyo na ang isa lang ang request ko, linisin ninyo yung barangay nyo. Wala akong linisin nyo yung barangay nyo. Totin nyo lahat ng kanal habang naghihintay tayo. Kasi ang talagang cure, ang talagang solusyon at tama at pangmatagalan, flood control. Yun ang tamang solusyon. Huwag na tayong magduda. Yun ang solusyon. Kung paano lang nila ginawa ngayon, may problema. But I don't know when are they going to fix that. So what we can do, we can fix our own within our own little way. Imagine mo, 896 barangay. Tumira lang ng 2 kanal yan sa isang linggo na lumuwag. That's about almost 2,000 na butas that can carry at least much water during the rainy season. So these are the things, the logic behind of that executive order. Alagaan na lang muna natin ang sarili natin. And hopefully, magtino yung mga ilan sa ibabaw. But for the meantime, pag malasakitan natin, bawat isa,
Dahil at the end of the day, tayo mga taga-Maynila, tayo rin magkikita sa finals. Yes. Because these people will come and go. Tama ba? Tayo uuwi. Basta ngayong araw na ito, masaya ako. Isa sa pinakamalaking challenge ng Manila, unti-unti nare-resolve pa. And mind you, what is due to you will be given to you without asking, without begging. Hindi ko kayo ahayang hingin o hingin pa yung bagay na dapat na nasa inyo. I'll give you that sense of pride to yourself so that you'll see, total, marami naman sa inyo yung matatanda na alam nyo na ang tama at mali. So someday, somehow, makikita tayo sa intersection, at least masasabi ninyo, talagang napatawad ko na kayo. So, muli, maraming salamat sa tulong ninyo. I love you. Oh, sa storya yun, nasuwa ka rin. Oh, pwede ba ako maglambing? Mamaya, pagkaibi na, pag pinota na, pwede ba pakisabi nyo sa mga lolo't lola ko, sa mga nanay tatay ko, na mahal ko sila? Yun lang. Kasi iraraos ko. Ano natin? May awa Diyos. May awa. Masakit lang sa katawan, ha? At, do your best and God will take care of the rest. So mag-iingat kayo, manatag kayo, kayo mag-alala, at dalangin ko na sana lagi kayong malusog. More than anything else. At palain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! God bless. Thank you.